Update po tayo sa lagay ng panahon sa ilang probinsya na binaha kahit walang bagyo. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Para po doon sa mga hindi pa nakakaalam, baka pwede ho nating ma-explain mas detalyado ito pong sinasabing shear line na nagdulot po ng pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar gaya po ng Bicol at Quezon Province. Well, Connie, magandang katanungan po yan. No? Ang shear line, ito kasi yung boundary na kung saan nagtatagpo yung malamig na hangin at yung mainit na hangin dito sa tropic. Yung malamig na hangin naman, galing dito sa mga bansa sa Asia na sa mga buwan na ito ay nakakaranas ng winter season. So kapag yung nagsama yung dalawang hangin na magkaibang temperatura, nagkakaroon tayo ng mga kaulapan na halos parang linya pag tiningnan po natin sa ating satellite imagery. Yun po yung tinatawag nating shear line. Normally, ang shear line nakakapekto po sa ating bansa sa mga buwan ng November hanggang February. At kung saan nakatutok po ito, magsisimula muna sa pinakang hilagang bahagi ng ating bansa, dito sa may bandang Batanes, and then dahan-dahan bababa, patungo dito nga sa eastern section ng southern zone, ito nga yung Bicol region, minsan umaabot pa po ito sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pero normal ho bang nangyayari yung pagsasalubong ng malamig at nahangin po ng amihan at mainit na hangin ng easterly sa ganitong panahon? Tama po, yun po yung nagsasalubong, no? Yung hanging amihan, malamig, cold and dry, and then yung easterlies naman, yung hangin na mainit, warm and humid by nature. Pag nagtama yung dalawang yan, magkakaroon po ng kaulapan dun sa pinakang boundary na nagsasalubong itong dalawang hangin na magkaiba ng temperatura at saka moisture content. At ito nga yung tinatawag nating shear line at it can happen or it can affect the northern part of the country at depende po sa lakas ng amihan, pwedeng umabot nga dito sa silangang bahagi ng southern zone, ng Visayas at ng Mindanao. Ito pong nangyari nung last weekend or nitong nagdaan na weekend, tumutok po itong shear line dito nga sa silangang bahagi ng southern Luzon area. Kasama nga po dyan yung Bicol region. Ano po yung posibilidad na may mabuong bagyo mula po sa ulap ng shear line? Well, may mga pagkakataon na yung pinakang dulo ng shear line ay nagkakaroon tayo ng low pressure na pwedeng maging bagyo. No? Pero with the current episode, Connie, hindi tayo nakakita ng potential na bagyo na mabuo within this week. But by next week, hindi natin na-associate sa existing shear line. We're not ruling out the possibility na baka makamonitor po tayo ng isang sama ng panahon na makaapekto nga dito sa Southern Zone and Visayas area. Okay, so next week, maaring magkabagyo po tayo. Yun ho ba yung ating asahan? At ilang bagyo pa ho ba ang nakatakda no, na pumasok sa ating PAR bago matapos ang taon? Well, ngayong buwan ng December, isa hanggang dalawang bagyo po ang ating sinaasahan natin. Either pumasok lang sa loob ng PAR at mag-record palayo ng ating bansa or tumawid nga ng ating bansa. Alright, marami po salamat sa inyo pong update sa amin. Pag-asa Weather Services Chief Chris Perez.